mabuting asawa, lingkod ng Panginoon. Ayan, si Miss Annalyn Roplo. And glory to God po. Maraming salamat po Sis Bebang na naman ako sa intro mo yan. Glory to God. At good morning po. Yan, good morning Sis Beb. Good morning Nanay Selena. At sige po, tayo po yung manalangin ulit bago po natin basahin ang mensahe ng Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na muli pinagtipon mo kami upang muling magpuri at magpasalamat sa danging pangalan mo, Panginoong Jesus, na tunay nga pong ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Tunay nga pong isa o dalawa ang nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, ang presensya mo, ang siyang manguna sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang siyang maghayag, Panginoon, sa anuman pong mensahe ibababa mo sa oras na to, Panginoon, na itutumi mo sa puso ng bawat isa, Lord God, at maisabuhay po namin, Panginoon. Pakalinisin mo po, Panginoon, ang yung lingkod, Lord God, na maging karapat-dapat sa iyong harapan ngayon, Panginoon, upang maibaba ang iyong mensahe, Panginoon. Patawad po sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. At patuloy nga po, Lord God, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, Panginoon. At bigyan mo po kami ng magandang internet connection na maging maayos po, Panginoon, ang gawain ito na katagumpayan na nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At muli po, Panginoon, hinihingi ko po, Panginoon, ang paggabay mo. Hindi ko po ito kakayanin ng ako lang, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-reveal, Panginoon, ng mensahe mo ngayong umagang ito, Panginoon. At sa mga kasamahan namin na wala pa rito, Panginoon, patuloy mo silang gisingin, Lord God, at ipaalala ang gawain ito na para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lahat ng kapurihan, Panginoon, ibinabalik namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, glory to God po at maraming salamat po sa Panginoon. So, tayo po ay nasa Roma chapter 5 na po ngayon, verse 1 to 11. So, basahin ko po sa Tagalog muna, mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Pero mas maganda yung title ng English na Peace with God through faith. Yan. So, sige mamaya, anuin pa natin yun sa English. So, verse 1, sapagkat na pawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos niya sa ating mga sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Verse 6, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayong bilang mga kaibigan na sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng Kanyang banal na salita sa mga Roma chapter 5 verse 1 to 11. Yan. So yun po yung magiging topic natin ngayon. Actually po itong message na to ngayon naging series po ito sa church namin, no. So
it was all about hope or pag-asa. So, ito'y pangalawa doon sa series kasi meron kami diyan na naging Foundation of Our Hope. Ito yung ngayon, Formation of Our Hope. Merong Future Hope, mayroong Fueled by Hope, and Filled with Hope. Yun. So, yun yung mga naging topic na series namin for 5 weeks ano po sa Roma. Pero, ayun nga. At meron lamang po ako mga idinagdag na iba based doon po sa pangunawa natin at of course doon po sa leading ng Holy Spirit. Pero andito lang naman din po yung pinakamensahe ng ating Panginoon. Ano. So, ayan, bigla nawala sa si Lina, dalawa na lang tayo sis Beb. Naka-record naman to. Sige, ituloy ko na lang. So, ayun, peace with God through faith. Yan, sa Romans 5, 1 to 11. O nga po, ay nawala ka. Meron lang po tayong mga 6 na points na ipagkakaloob ng Lord sa atin ngayon about doon sa formation of hope and formation of faith, kung paano po na mahubog lalo talaga yung ating pananampalataya sa Panginoon. So dito sa verse 1 and 2, ayan, nabasa ko naman na kanina yung Tagalog, basahin lang natin yung sa English. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan, dito sa verse 1, dalawang point po, no, ang binigay ng ating Panginoon dito. Una, ayan, ang una, we have been justified, pinawalang sala tayo, sa pamamagitan po ng ginawa nga ng ating Panginoong Jesus sa atin, yan, righteous before God and founts of our hope. Yung pananampalataya po natin dahil sa kabutihan po, no, at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, tayo po ay napawalang sala sa ating mga kasalanan at nakatagpo tayo ng pag-asa na sa Kanya lamang po nagmumula. So, yan yung number 1 natin. We have been justified, and without justification, there is no hope. No po, kung wala yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus, na tayo ay kanyang sinave sa lahat ng ating mga kasalanan, wala tayong panghahawakan na pag-asa ngayon pero dahil sa ginawa niya na yon, and through our faith din po na talagang we are saved at nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon basta tayo po ay nananampalataya sa Kanya at lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesus ay kumbaga na acknowledge talaga po natin and number 2, yan, we have peace with God. Isa ito sa mga nakita natin na benefits na that God's people enjoy kung ano yung meron tayong pag-asa ngayon, no? And ito yung naging formation of hope na sa paghubog po na kung anong merong pag-asa tayo ngayon dahil sa ginawa nga ng sakripisyo ni Jesucristo, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan na kasama ang ating amang Diyos na mapayapang ugnayan sa Diyos. So, yan, na-enjoy natin kung anong meron tayo ngayon na dahil na pinanghahawakan natin yung pag-asa na meron tayo na nagbigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun yung isa sa mga magandang regalo din na binigay ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng kapayapaang ugnayan sa Kanya. And glory to God. Kasi nandyan ang Panginoon para sa atin, ano man yung mga problema, di ba, na kinakaharap natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan through Him. And number 3, ayan, stand by grace. Sa verse 2 naman makikita natin ito. Through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Yan. So, through faith din, we are stand by grace. Ang grace is unmerited favor Ang biyaya, kabutihan ng Diyos na binibigay sa atin kahit na hindi tayo karapat-dapat, no? Ito ay pinagkaloob niya. At ito ay isang kaloob at hindi ito isang gantimpala. Ito po ay hindi din dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo na dahil sa pagmamahal niya at pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya tayo po ngayon ay nabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Basta po tayo lang ay talagang susunod sa Panginoon at ang pananampalataya natin sa Kanya because we already know that we are saved by grace, hindi dahil sa mga gawa natin. And yung hope natin for eternal life,
nandiyan talaga na tayo ay tatayuan natin kung ano yung grasya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, biyaya and favor niya sa atin. At dahil dito, ayan, verse 2 pa din, and we rejoice in hope for the glory of God. Ayan. So, may nagagalak tayo dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, kaya tayo ngayon ay tumatamasa ng pag-asa na meron tayo na makabahagi sa kanyang kalwalhatian. Ito nga ang sabi, ang kadugtong dito, rejoice, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. So, ayan, sabi magalak, na narinig ko kanina kasi nag-CR po ako kaya hindi ko masyado narinig lahat yung usapan niyo. Pero narinig ko na meron talagang suffering, meron talagang sakripisyo. Pero sabi nga, we need to rejoice in our sufferings. May two kinds of sufferings, na pinaparanas din sa atin, yung wrongdoing or maling gawa. And for us na Christian believers, suffer from the gospel of God, na nandoon na makikita natin na hindi talaga madali na sumunod po sa Panginoon, sa mga pinapagawa niya. Minsan kailangan talaga nating mag-suffer para lalo talagang tumatag yung faith, at ang pagmamahal natin sa Panginoon. And sabi nga, rejoice depend in the presence of God. Kung paano natin na-experience yung mga suffering na yan. God does not just want us to endure suffering. He wants us to rejoice in it. So gusto rin ng Panginoon na talagang magalak tayo sa kung ano man yung mga sufferings na pinagdadaanan natin, because ayan nga, endurance produces character and character produces hope. So yung endurance produces character, yung number 6 natin, yun yung pinapakita sa atin kung paano tayo maging Christ-like. Sabi nga, pray that when you experience suffering, na you will see it the way Jesus saw it. Pagka tayo po ay nakakaranas ng mga suffering, mga trials, ipag-pray natin na kung paano ito nakita ng Panginoong Jesus, ganun din natin siya makita. Kasi character produces hope, yung character to grow sa atin, na pinapakita ng Panginoon sa atin na hindi lang niya gusto na daanan natin basta, or gusto na makaraos lang tayo basta sa buhay, Gusto niya na mag-grow tayo through it, Ang nais ng Panginoon na mahubog tayo sa ating pagkatao, sa gitna ng mga pinagdadaanan nating trials. He just don't want us to just go through life, Ayaw niya na basta-basta lang na yung buhay na ibinigay niya sa atin is basta lang makaraos. Ang gusto niya mag-grow tayo doon sa buhay na pinagkaloob niya sa atin. And our hope, yung may pag-asa sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, na our hope is formed in the midst of trials, yan nga sa verse 5. Hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yan. Our hope is formed in the midst of trials through faith and by the faithfulness of God. Yung ating pag-asa na nahubog sa gitna ng pagsubok. Dito si Kambal, baka bigla mahulog sa kami. Yan, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa katapatan po ng Panginoon, katapatan ng Panginoon sa atin at sa pananampalataya natin sa Kanya. Kaya sa gitna ng mga pagsubok, makikita natin yung God's love, kung paano po pinapakita ng Panginoon yung pagmamahal niya po sa atin, na talagang inilagay niya po sa puso natin through the Holy Spirit, na binigay niya po sa atin, na hindi po tayo ang unang humanap sa Diyos, kundi ang Diyos po ang unang umabot sa atin at nagmahal sa atin. Kaya yung may nakakaranas man tayo ng mga ganitong pagsubok, yung suffering, it strengthen our faith, na maging more Christ-like. So, ayun, na-share ko lang na bigla lang pumasok dito sa isip ko nung ako nag-meditate kagabi. Ayan. Yan, pamute na lang po Nay Selena. Yan. So, naisip ko lang
no, biglang pumasok lang nagme-meditate ako kagabi. Kasi ito, tulad nito, yung 3 a.m. natin. Siyempre, hindi naman suffering ito, pero isa sa mga sacrifices lang din po, na ginagawa natin, which is hindi naman talaga ito yung makakapag-aligtas sa atin, di ba? Kumbaga talagang sumusunod lang tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Ang mister ko, pagka nandito, dahil nga palibasa pagka nandito siya, minsan gabi na nakakatulog, di ba, 11, 12, ganun, kwentuhan pa. Tapos, syempre, pagka Monday, gigising tayo 3 a.m., nakita niya madaling araw. Sabi niya, hindi mo ba pwedeng alisin daw yung 3 a.m., dahil nga baka daw sobra akong napupuyat kasi diba this past yung mga nakarang month, parang madalas akong sumasakit ng katawan, yung ulo, ganun, nagkakasakit, ganun. Sabi niya, baka dahil sa puyat, ganun. Sabi ko naman sa kanya, hindi yun na magiging dahilan. Yun nga yung magiging kalakasan eh. Kasi kumbaga, syempre, sa una pa lang na araw, di ba? Kumbaga, nag-worship ka na sa Panginoon, nagde-devotion ka na, ganun. Dahil si Jesus nga, ganun yung ginawa niya eh, di ba? Na, sabi niya, tapos bigla sabi niya sa akin, hindi naman ikaw si Jesus, sabi niya ganun. Parang ano ko, sabi ko, pero na-hurt ako, sabi ko ganun. Ang pinag-pray ko na lang na sabi ko sa kanya, darating yung time na kapag malalim ka na sa word ng God, sa Panginoon, ano po, doon mo maiintindihan kung paano maging Christ-like dapat. No? Hindi naman natin na ginagawa ito dahil gusto nating maging katulad ni Jesus. Kumbaga maging Jesus, di ba? Kundi maging Christ-like lang na talagang kung ano yung ginagawa niya, kung kaya naman natin gawin talaga na sumunod, ano po, gawin natin. So, isa yun minsan, di ba, sa mga ano na, ikaw, bahala ka, sabi niya, baka mapuyat. Sabi ko, 1 hour lang naman yun, minsan nga pagkatapos na nakakatulog pa ako dahil wala pang pasok yung mga bata. Eh, since ngayon may mga pasok, di ba? Kahit si Chloe pa lang may pasok mga 4:30, ayan, gigising na ako, ay ano na ako, magpe-prepare na ako. Kaya, yun, sabi kong ganun. After naman nun, pwede naman akong matulog dahil 9 o'clock pa naman yung ano ko, or 10 o'clock ng isa pang gawain. Kaya, kumbaga, 'di ba, nandoon yung kapag ka merong ding ano sa nag hindi naman persecution ang tawag doon eh, parang gumagawa lang yung way no na kaaway para patigilin ka. Pero since 'di ba dahil nga na-strengthen na yung faith mo sa Panginoon na maging Christ-like ka, and lahat ng mga pagsubok na kung anong meron ka, trials man sa family, sa asawa, sa anak, 'di ba? Yun yung nagiging kalakasan no na hindi mo kailangan bitawan kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, no. Kaya nga ayan sa verse 6, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. And sa verse 7, for one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. So, yun, na-share ko lang yun na sabi ko nga talagang may mga pagsubok din po. Pero dito sa verse 6, sabi nga, sa panahong tayo po ay nanghihina, wag nating kalimutan yung sakripisyo po na ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin, na namatay siya para tubusin yung ating mga kasalanan. Kumaga siya ay matuwid, walang kasalanan po. Pero siya ay nagbuwis ng buhay para sa mga taong makasalanan katulad natin, ano po, na yung anak ng Diyos ang siyang nagbigay talaga po ng kanyang buhay. Sabi nga, 'di ba, na sabi nga dito, sino kaya yung gawa no na isang tao na kumbaga dito sa mundong ibabaw, meron pa kayang ganung tao na makapag-sacrifice, no po, para mailigtas yung isang tao. Pero sa atin naman dito sa human being, di ba, yung higher expression of human love is doing everything for your loved ones. So, ganun din nakuha natin sa Panginoon. Nagagawin natin lahat, ano po, para sa Panginoon. At yung faith natin sa Kanya, no, yung isa sa mga magdadala sa atin talaga kung papaano natin talaga laging ma-acknowledge yung sacrifices na ginawa talaga ni Jesus sa atin. At dito nga sa verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, ayan, pinakita ng Panginoon ng pagmamahal niya sa atin. Iba yun nga sabi ni Sis Beth kanina na kung may pagmamahal ng Diyos sa atin, may kaakibat din talaga tayo ng mga sacrifices, mga sufferings. Pero sabi nga, while we still sinners, no, Christ died for us na magkaroon tayo ng eternal life or hope with Christ, na talagang nandito yung pagmamahal ng Panginoon, pinakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, kaya isinakripisyo niya yung kanyang
nag-iisang anak para sa atin, ano po, na ito nga po, na ito yung sa verse 9, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So by His blood we are saved, no, na napawalang sala tayo at naligtas tayo sa puot ng Diyos. Na hindi naman, kumbaga, ang Diyos po ay hindi na laging nagagalit, ano po, at naghihintay na tayo'y magkamali. Siya po ay isang mapagmahal na Ama na sabik na magkaroon po ng ugnayan sa atin. Kaya yung naibigay niya nga yung kanyang anak, no, sa panahon na tayo po ay laban sa kanya or may mga kasalanan tayo. Gaano pa kaya kung kanyang gagawin ngayon na tayo lumalapit na sa kanya, ano po. So, yun. Kung naibigay nga niya yung kanyang bugtong na anak ng panahon na tayo pa ay yung mga makasalanan, what more pa kaya tayo na ngayon ay lumalapit na sa kanya, ano. So, yung pagmamahal ng Panginoon niya, yan ay walang hanggan, ano po. Talagang yung love ng Lord hindi mapapantayan po. Kaya maraming salamat po, no, sa Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang um, blood, no, ng Jesus, no, na talagang tayo po ay pinawalang sala sa ating mga kasalanan at tayo po ay niligtas, ano, sa galit ng Panginoon. And sa verse 10, ayan, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more. Now that we are reconciled, shall be saved by His life. So, ayan, naka-highlights yung we're reconciled at we are saved by His life because Christ is alive. Nang tayo'y po yung mga kaaway pa nga at tayo'y ng uh, kumbaga nung tayo ay mga kaaway pa, tayo'y pinagkasundo na ng Diyos, ano, sa pamamagitan ng kanyang anak, no. Kaya talagang nandoon po yung reconciliation na ipinagkaloob ng Lord sa atin when we receive, ano po, and yung grace ng Panginoon na makapag-save po, no, sa ating mga buhay. And more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Through Him, whom we have now received reconciliation. No? So maiksi lang naman po itong message, no? Pero i-highlights natin dito na tayo ngayon po ay namumuhay, ano, sa pananampalataya at sa habag at grasya ng Panginoon, no po. For summarization, no, na makita natin dito, no po, na hindi hinintay ng Diyos, no, na tayo ay maging perfect, no po, na o siya ay, at kung tayo ang maghanap sa kanya, siya po ang unang lumapit, no. Kaya kahit na tayo ay makasalanan pa, siya po talaga ang inialay po niya yung dahil sa kanyang pagmamahal, inialay niya ang kanyang anak para sa atin, ano po. Hindi niya binibilang, no, kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan, no, yung mga pagkukulang natin, yan. Kung ipapahayag lang natin yung mga kasalanan po na meron tayo, ano, siya po ay tapat at makatarungan upang tayo po ay patawarin. Sabi nga sa 1 John 1:9, ano, na kailangan lamang po na tayo ay magbalik loob sa Panginoon, ano po. And kaya glory to God, no, na makikita natin, ano, basahin na lang po ninyo, no, sa Hebreo 11. So yan lang din po ang naibasa ko din po kagabi, medyo mahaba lang siya, pero pinakita diyan sa Hebreo 11, no, yung mga tao, no, na may matatag na pananampalataya sa Diyos, no, na hindi dahil sila'y walang kapintasan, kundi sila'y naniwala po, no, at nanindigan sa Diyos, na sila'y nadapa ngunit bumangon po muli, no. Diyan po inisa-isa yung mga character na po sa Hebreo 11, na kung ano po yung mga sacrifices na ginawa nila dahil din sa pananampalataya nila, lumakad sila na kasama ang Diyos, ano po. At yung pananampalataya nila ang naging sandigan sa kanilang buhay, ano. Kaya teka, tignan natin. Bigay lang tayo ng mga konting example. Bigay dito na lang para madalihan natin. Yan. So makikita natin dito yung mga character na po sa Hebreo 11. Pina-highlights dito na sa pamagitan ng mga pananampalataya, na
nandoon yung kinalugdan ng Diyos na po sa panahon nila. So, mauunawaan po natin sa pamagitan po ng salita ng Diyos na may mga bagay na nakikita na ginawa nila. Yung tungkol kay Abel, yung nag-aalay siya ng mabuting handog niya at kinilala siyang matuwid tanggapin ng Diyos dahil sa pananampalataya, yung tungkol kay Enoch. Basahin niyo po yung sa Hebreo 11. Maganda po yung revelation po ng Panginoon doon. Kung paano po, ilang beses po binanggit na dahil sa pananampalataya, po, na sila ay naging, kumbaga, yun ang naging sandigan po nila sa kanilang buhay. And for our conclusion, po, na ito nga, ginawa na ng Diyos ang lahat, upang mapalapit sa atin kahit na tayo ay makasalanan, kaya may mga pagkakataon na merong nagiging hadlang po sa relasyon natin sa Kanya. That life, yan, wait lang po Nandito po kasi si isang kambal. Ito sa akin tumawag, nandito sila sa bahay. So yun, patapos naman na rin po tayo, ito lang po, ang isa pang mga highlights po na ipinagkaloob ng Lord, na ginawa na ng Diyos ang lahat, upang mapalapit sa atin kahit na tayo nga po ay makasalanan, po, yung relasyon natin sa Kanya, may mga pagkakataon na magkakaroon po ng hadlang yung ating relasyon sa Kanya. Pero ito po ay manggagaling na sa atin, kung tayo ba ay handang tumugon sa Kanyang paanyaya o hindi, po. Ang tanging lamang pong hinihiling ng Panginoon sa atin, ng Diyos, na tayo po ay manampalataya kay Jesus at magkaroon ng isang pusong handang lumakad kasama siya araw-araw, po. O ito yung mga katanungan po, na iiwan natin ngayong umagang ito, na um, mas pinipili ba nating humayo, lumayo dahil sa takot o kahirapan ng pagsunod, or ano yung maaari nating gawin ngayon upang palalimin pa yung ating relasyon sa Diyos. So, ayan, nakita natin dito kung gaano po kabuti ang Panginoon sa atin, na pinakita niya na information of our hope and faith, na kahit anuman po mga sufferings, ang mga pinagdadaanan natin, gusto ng Panginoon na ma-endure natin yung sufferings na yun, at mag-rejoice tayo, na magalak tayo sa kung ano po yung na dinadanas natin, dahil sa pamamagitan po nun, tayo po ay tumatatag, and gusto niya na mag-grow yung character natin through doon sa mga experiences natin, na talagang yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin, sabi nga ulit, without justification there is no hope. So ang pag-asa po, ang naghuhubog sa atin sa gitna ng mga pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya at katapatan ng Diyos. Kaya ayan, hindi ang tao ang unang humanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umabot sa atin at nagmahal. Kaya hindi siya isang Diyos na laging nagagalit. Naghihintay lang siya palagi ng pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Kanya, lalo na kapag po tayo ay may mga pagsubok, na nararanasan. Kaya ayun, lalo nating patibayin, yung faith na meron tayo sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Lord, po, na yung pagmamahal ng Lord sa atin ay walang hanggan, po, sa lahat ng mga dinadanas nating mga sacrifices, yan, kung lalo na sa pagkaginagawa natin yung kalooban niya, di ba, mayroon tayong mga sufferings dyan na nararanasan, pero isa po yun sa mga magpapalakas sa atin. Kaya purihin ng Panginoon sa umagang ito, na patuloy po tayong pinapaalalahanan na kung ano yung pag-asang mayroon tayo, po, patuloy nating panghawakan at patuloy nating palaguin kung ano man po yung faith na meron tayo, dahil sa sakripisyo na pinagkaloob ng kanyang anak para sa atin. Huwag nating kalilimutan na yun, na we are saved by His life. Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon sa pagmamahal na pinakita niya sa atin ngayong umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Amen. Father God, we thank you, O Lord, sa wisdom and knowledge and understanding, Panginoon, na
ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na through our faith, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa peace na ipinagkaloob mo po sa amin, Lord God. Maraming salamat sa kapayapaan, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa grace, Lord God, na patuloy mong pinaparana sa amin. At maraming salamat, Lord, sa hope, Panginoon, na palagi kaming mag-rejoice for the glory of you, Panginoon, at hindi for the glory of us, Lord God. Na we rejoice in our sufferings, Panginoon, dahil, Panginoon, ito yung magpuproduce sa amin paano kami mag-grow, Panginoon, yung character na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa kabila ng mga panahon na kami po ay mga nanghihina, Lord God. Patuloy mong pinapaalala sa amin kung paano kabuti, kung paano mo kami kamahal, Panginoon. And maraming salamat, Lord God, sa patuloy na pinagkakaloob mong pag-asa sa buhay ng bawat isa na habang kami ay nabubuhay, Lord, iparanas mo muli sa amin, Panginoon, araw-araw, Panginoon, yung pag-asa, Lord God, na inaasahan namin mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na patuloy mong palaguin ang pananampalataya ng bawat isa sa kabila ng mga sufferings o pagsubok, Panginoon, na mararanasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. All the glory and honor is for you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God po, Sis Beb, at maraming salamat po sa Panginoon.